napakapuno ng buong court hanggang sa playa, hanggang doon sa may kila ni Sister Abit, ang tao. Kaya sabi ko, nalungkot ako. Samantalang dito sa ating church, si ilan-ilan lang ang mga tao nandito. Sabi ko, kung yun talagang mga Kristiyano, ay sabi ko, kahit dublihin ba ating bahay-sambahan, punong-puno. Kaya sabi ko, ito na sabi ko, yung umpisa na talagang malapit nang dumating ang ating Panginoon. Diba? Salamat sa mga anak ng Diyos na patuloy na ipinagkatiwala ang sarili at higit sa lahat nandito tayo upang makinig ng kanyang salita. Sapagkat ang panahon ngayon ay talagang napakagulo na ng mundo. Sabi nga kanina ng pastor, ang mga senador, ang mga presidente, ang vice presidente, binabati ko sa ang presidente, ang mga senador, nagtuturuan na sila kung sinong kasangkot sa mga gawa ng masama. Kaya sabi ko, itong aking ibabahagi sa inyo ay pinamagatan kong nabuhay at muling namatay. At dito po natin matatagpuan ito sa Lucas 15:11. So bago po tayo magsimula, tayo po muna ay manalangin. Dakilang Diyos, Amang Banal, muli pinupuri ka po namin. Pinapasalamatan, O Diyos, sa araw na ito. Salamat, O Diyos, sa abang lingkod mo na nandito ngayon nakatayo sa iyong bahay-sambahan na magbahagi na iyong salita. Tulungan mo ako, Diyos, patatagin mo ako at maging matapang ako sa naibabahagi ko ang salita mo. Sapagkat ikaw lamang, O Diyos, ang nakakaalam ng aking puso, ng aking isip. Higit sa lahat, O Lord, patawarin mo kami sa aming mga kasalanan. Salamat, O Diyos, na ikaw magbigay ng karunungan at ganoon din, O Diyos, ang tagapakinig ng mga anak mo. Nawa, O Diyos, maunawaan nila ang salita na ating papahayag sapagkat wala po kaming kakayahan, wala po akong kakayahan na ibahagi ang salita mo maliban, O Diyos, na ikaw magkaloob nito para sa akin. Salamat mo sa oras na ito, O Diyos, pagkaloob mo sa akin ng kapayapaan na mayroong pag-ibig sa akin, sa aking kapwa, gaya ng pag-ibig ko sa aking sarili. Maraming salamat, O Lord. Ibinabalik ko ang pinakamataas na papuri sa banal na Diyos sa makapangyarihan pangalan ng Jesucristo. Amen. Dito po, ang malimit na natin itong marinig na ito yung sinasabi nila na prodigal son. Ibig sabihin, dito pa ako mag-umpisa simula sa 11 at hanggang sa 21. Doon po kasi ito po yung aking ibabahagi na ang salita po. Babasahin ko po muna bago ko siya ipapahayag. Sabi dito sa 11, sinabi pa ni Jesus, may isang tao na may 2 anak na lalaki. Sa 12, sinabi sa kanya ng bunso, Ama, ibigay na po ninyo sa akin ang mamanahin ko. At hinatingan ng ama ang kanyang ari-arian. Sa 13, pagkalipas ng ilang araw, ipinagbili ng bunso ang kanyang bahagi at nagpunta sa malayong lupain. Nilustay niya roon sa mga bisyo ang lahat niyang kayamanan. Nang maubos na ito, nagkaroon ng matinding tagutom sa lupain iyon, kaya't siya ay nagsimulang maghirap. Sa 15, namasukan siya sa isang taga roon, at siya ay pinagtrabaho nito sa isang babuyan. Sa 16, sa tindi ng kanyang gutom, at dahil sa wala namang magbigay sa kanya ng pagkain, halos kainin na niya ang mga pinagbalatan ng bungang kahoy na pinapakain sa mga baboy. 17, ngunit napag-isip-isip niya ang kanyang ginawa at nasabi niya sa sarili, labis-labis ang pagkain ng mga alila ng aking ama, samantalang ako'y namatay dito sa gutom. Sa 18, babalik ako sa aking ama at sasabihin ko sa kanya, Ama, nagkasala po ako sa Diyos at sa iyo. Sa 19, hindi na pa ako karapat-dapat na tawaging anak ninyo, ibilang na lamang niyo akong isa sa inyong mga alila. At siya'y nagpasyang umuwi sa kanila. Malayo pa, natanaw na siya ng kanyang ama, at dahil sa matinding awa, ay patakbo siyang sinalubong, niyakap at hinalikan. Sinabi ng anak, Ama, nagkasala po ako sa iyo, nagkasala po ako sa Diyos at sa inyo, hindi na po ako karapat-dapat na tawaging anak ninyo. So, inulit na lang po ito, kasi yung dito sa 19, so napag-isip-isip niya. So, dito po ito, ang 4 po ang kalagayan dito. Nagkasala, pagkatapos, nagsisi at nagpakumbaba
At ang pang-apat ay humingi ng tawad. Okay? Umpisahan po natin dito, no? Dito nga po sa 15:13, pagkalipas ng ilang araw, ipinagbili ng bunso ang kanyang bagi at napunta sa malayong lupain at nilustay niya roon sa mga bisyo at lahat niyang kayamanan. So, ibig sabihin, mga bisyo, ibig sabihin sari-sari. Lahat ng bisyo, naubos ang kanyang kayamanan. Siguro, sugal, babae, alak, lahat na. Kasi lahat, sinabi kasi dito, mga bisyo. So, ganun ang galaw ng mundo ngayon. Di ba? Mas gusto pa nilang gumawa ng makasalanan. At gusto pa nilang maghapon, magdamag doon sa walang kabuluhang pakibakan nila ng panahon. Katulad nga, sabi ko, maghapon ang sayawan, pagkagising ng alas 7 doon, nakikita ko pa kasi naglilinis ako doon ng mga kalat nila eh. Pagka umaga, mayroon pang sa lamisang nakaupo, isang lamisa pa kasi, tapos andoon pa yung alak, hindi pa nila naubos, andoon nakakuyapoy na ang mga tao. Kaya sabi ko, ganun din yung anak na ito. Ang bunsong anak na ito, kung bakit naubos niya kasi nagliwaliw siya. Pero sinabi nga niya na dito na siya ay talagang nagsarili. Kasi nga, kaya kaswerte naman niya kasi mayaman. Tayo nga siguro kung mayaman tayo, baka nakabayad na tayo ng ating chariot, di ba? Oh. Kaya nga sabi ko, napakaswerte niya, nilustay lang niya ang kayamanan ng kanyang magulang, ang kaparte niya sa walang kabuluhan. Oh, ito yung pagkakasala, di ba? Doon nga sa Genesis 3:12-13, di ba? Si Adan din nagkasala. Oh, di ba nagkasala rin si Adan at saka si Eva. Tingnan nga natin sa Genesis 3:13. Dito. 12, umpisa natin. Ang sabi niya, kasi pinakain po ako ng babaeng ibinigay niyo sa akin. Tugon ng lalaki, bakit mo ginawa ang bagay na iyon? Tanong ng Panginoon Yahweh sa babae. Mangyari po, nilinglan ako ng ahas, kaya ako natuksong kumain, sagot man ito. So doon pa lang, si Satanas at si Eva nagkasala na. Ang nangyari, hindi nila inaamin ang kanilang kasalanan. Bagkos nagtuturuan pa sila, nagsisihan. Mahirap ngayon sa atin na tayo umamin ng kasalanan. O, di ba? Kita mo si Kibuloy, hindi niya inamin ang kasalanan. Si Duterte, si itong Kalbo, sino ba yung katulad ko, Kalbo eh. Si yung general, dati, hindi nila inaamin. So, ngayon, ganun talaga ang takbo ng panahon ngayon. Ikaw na may kasalanan, ayaw mo umamin. Pero sabi ng Panginoon, aminin mo lang ang kasalanan mo at humingi ka ng patawad at papatawarin ka. Di ba? Napakalungkot na ang tao nagkasala ayaw umamin sa kanyang kasalanan. Ang sabi naman dito sa Lucas 23:40-41, ang sabi niya dito, ngunit pinagsabihan naman ito ng kanyang kasama, wala ka bang takot sa Diyos? Ikaw ay pinarusahan ding tulad niya sa 41. Tama lamang na tayong parsahan ng ganito dahil sa ating ginawa, ngunit ang taong ito'y walang ginawang masama. Ang tinutukoy doon, ang Panginoong Jesucristo. Yung dalawa kasi na kriminal doon yun. Pero dito sa isang kriminal, sinisin niya ang Panginoon. Pero ang sabi ng isa, hindi dapat parusahan ng Diyos dahil walang kasalanan. Inamin niya na siya ay nagkasala. Oh. So, talagang ang kasalanan, literal na yan sa tao. Kasi nga, ganun na ang takbo ng panahon ngayon. Noon pa man, panahon pa ni Eva, nagkasala na sila. At sila Eva naman, ay talagang, kaya nga ang Diyos, ibinaba sila sa lupa. Dahil kung hindi nila ginawa yon at doon nila nalaman na sila nagkasala. Kaya ang tao, patuloy na nagkasala hanggang ngayon. Ang tao, mas gusto pa nilang gumawa ng kasalanan. Kaysa gusto pa nilang, so wala silang pakialam kung saan sila mapunta, basta ang kanila lang masunod ang kalayawan ng kanilang sarili. So, hindi na sila natatakot kung ano man mangyari, basta sila maligaya sila, masaya sila. Kaya nga sabi ko nga, totoo nga ang sabi ng Panginoon, makipot ang daan sa mga anak ng Diyos, malapad ang daan sa mga taong hindi kumilala sa Kanya. At dito naman sa Lucas 15:21, dito sa binasa natin kanina, ang sabi nga dito,
Sa 15:22, sinabi ng anak, Ama, nagkasala po ako sa Diyos at sa inyo, hindi na pa ako karapat-dapat na tawaging anak ninyo. So dito pa lang, inaamin na niya na siya ay nagkasala. Oo. Talagang nandoon na inaamin niya siya nagkasala at nanumbalik siya sa kanyang ama. Oo. At dito naman, sa Lucas 15:4-7, sinasabi dito, Lucas 15. At sinabi dito sa 4:7, sinabi rito, 15:4 ng Lucas hanggang 7. Kung ang sino man sa inyo ay may 100 tupa at nawala ng isa, diba? Ano ang gagawin niya? Hindi ba't iiwan niya ang 99 sa pastulan at hanapin ang nawala hanggang sa ito'y matagpuan? Kapag nakita na niya ang tupa ay masaya na niya itong pasanin. Pagdating sa bahay, anyahan niya ang kanyang mga kaibigan at mga kapitbahay at sasabihin sa kanila, magkipagsaya kayo sa akin dahil nakita ko na ang tupa kong nawala. Sinabi ko sa inyo, magkaroon ng higit na kagalakan sa langit dahil sa isang makasalanang tumalikod sa kasalanan kaysa 99 na matuwid na di nangangailang magsisi. So ito yung napatungkol sa atin, na tayo'y makasalanan, tayo'y naligaw, tayo mga tupa na naligaw ng landas. Pero nandoon ang Panginoon, inanyayahan ka na magbalik loob sa Kanya, inanyayahan ka na pagsisihan mo talikuran ang iyong makasalanan. Pero hindi. Kasi literal na sa tao yun eh. Literal na. Mas gusto pa nila yung karangyaan sa buhay kaysa makarating sa kaharian ng Diyos. Diba? Kaya nga sabi ng Panginoon tumalikod sa kasalanan. Siya ay makasalanan at tinalikuran niya ang kanyang kasalanan. Kaya nga sabi ko, napakahirap na tayo'y umamin sa ating kasalanan. Napakahirap talaga na ikaw mismo aminin mong kasalanan mo. Hindi. Maraming nakulong na walang mga kasalanan. Kasi nga, kung ikaw mayaman, tapos ikaw kaibigan ka niya, pwede kang sabihin, sige, akuin mo yung kasalanan ko. Susuportahan kong pamilya mo, ayusin kong pamilya mo, ako nang bahala sa iyo. Huwag lang ako makulong, ikaw na magpakulong. Ganon talaga tayo. Ganon kasama ang tao. Kaya sabi ko nga, tayong mga anak ng Diyos, bagat ilan tayo, sabi nga, magtiis tayo. Sapagkat sabi nga, namin, prayer meeting namin, napag-usapan nga namin na kung papaano, nasabi ko, alding tayo, nagsama tayo, bagamat hindi kami kasal kasi parehas kami kasal sa una. Sabi ko, bakit hanggang ngayon, 30 years na kami nagsama? Sabi ko, kasi minsan, dinadaing niya, bakit ganito ang buhay natin? Ganito. Sabi ko, hindi naman tayo binabayaan ng Diyos eh. Kasi ang Diyos nandyan. Bawat pangailangan natin, nagbibigay siya. Yun nga lang, hindi labis. Ang sabi ng Panginoon, sapat na. Tangkapin natin sa kalooban natin na hindi tayo nagutom. O hindi man tayo nagkulang. Sabi ko nga, hindi man siya nagkulang para sa atin. Hindi rin tayo nagkukulang sa pangailangan. Ang sabi ng Panginoon, basta ipagkatiwala mo lang sa akin. Ayun. Yun, ang napagano namin, nag-usap-usap na kami. Sabi ko nga, kaya sabi ko, anuman ang mangyari sa atin, anuman ang dumating sa ating buhay, at buong puso natin tanggapin sapagkat si Lord ang nagkaloob nito. At dito po, natapos na natin mga kasalanan, kung paano ginawa, at kung paano ay pinagkaloob ng Diyos ng kanyang kapatawaran. At dito naman tayo sa nagsisisi. Sa nagsisisi dito, sinabi, dito pa lang, sa Lucas 15:17, sinabi niya, ngunit napag-isip-isip niya ang kanyang ginawa at sinabi niya sa sarili, labis-labis ang pagkain ng mga alila ng aking ama, samantalang ako'y namamatay dito sa gutom. Di ba sabi niya, namamatay ako dito sa gutom. Yun pa lang, nagsisisi na siya. Taimtim sa isip niya na nagsisisi siya sa kanyang ginawa. So, sa atin kaya mangyari yun, na tayo'y nagkasala, magsisisi kaya, pero tayo mga anak na ng Diyos nalampasan na natin yung pagsisisi. Ito sa wala pang relasyon sa Panginoon. Ang bahagi ng salitang ito. Kaya kailangan kung wala pang relasyon sa Panginoon, di ba? Harapin yung nagawa nating kasalanan, magsisi tayo sa ating mga ginawang kasalanan.
So, sa talatang ito, doon pa lang naisip na niya kasi kung paano siya nagutom, kung paano siya nahirapan, kung naranasan niya. Tayo naranasan din natin yan, di ba? Binigyan tayo ng mga karamdaman, minsan nagsisi siya. Pero mayroong pagsisisi na minsan nagsisi lang. O nagsisi lang, hindi naman niya taas pusong nagsisi siya. Di ba? Sabi nga na talikuran mo at pagsisihan ng iyong kasalanan. Ay minsan, di ba, sa school, tinuturo ng teacher na oy, sabi lang sa mga estudyante, kung ikaw umutot, tumalikod ka. Mali yun kasi, tumalikod ka lang, nandun ka pa rin sa harap, hindi ka umalis. So, ibig sabihin, ang kasalanan, ang amoy niya, nandun pa rin. Ang kasalanan, nagpapatuloy yun kung di mo inalisan. Tumalikod ka lang, nandun ka pa rin, ginawa mo pa rin. Di ba? Wala. Kaya lang sabi ng Panginoon, gawin mo at lumayo ka sa kasalanan. Katulad, nang sabi nga, yung kanta ni Imelda Papin, yung tukso, layuan mo ako. Mali rin yun, kasi ang tukso, hindi yan lalayo sa iyo, nandyan yan nakadikit. Ngayon, ang gagawin mo, lalayo ka doon sa tukso para hindi ka matukso. So, di ba? At dito naman, sinabi dito, kasi naranasan niya sa sarili niya na siya ay nagutom, kaya nagsisi siya at naisip niya na bumalik sa kanyang magulang, di ba? At dito sa Lucas 22:61-62, dito si Pedro nagkaroon din siya ng pagsisisi. Kasi nga nang kinailan niya ang Panginoon. Ang sabi dito, lumingon ang Panginoon at tumingin kay Pedro. At naalala ni Pedro ang sinabi ng Panginoon, bago tumilaok ang manok, sa araw na ito ay 3 bisis mo akong ikaila. Sa 62, lumabas si Pedro at umiyak at buong pait siyang nagsisisi. So, doon pa lang, sa panahon pa lang ng Panginoon Jesucristo, ay nagawa na ni Pedro. So, hindi rin malabong mangyari na sa atin din, magagawa rin natin. Na hindi tayo nagsisisi, kumbaga sa tumatanggi tayo sa mga kasalanan ating nagawa. Yun ang mahirap. Kaya sabi ng Panginoon, magbalik loob ka sa akin at tanggapin mo na ikaw ay makasalanan. Di ba? At dito naman sa Gawa 17:30, sa mga Gawa 17:30, sa mga nagdaang panahon ay pinalampas ng Diyos ang di pagkakilala sa Kanya ng mga tao. Ngunit ngayon ay iniutos niya sa lahat ng tao sa bawat lugar na magsisisi at talikuran ang kanilang mga masamang pamumuhay. So, may utos na ang Diyos dito, talikuran at magsisi ang ating mga pagsisihan ng ating mga ginawang kasamaan. Pero sa ating mga anak ng Diyos, hindi naman tayo nagpatuloy ng gawa ng masama sapagkat nakita natin at nalalaman natin ang katotohanan. Ito, ang sabi ng Diyos sa mga taong kanyang nasalamuha na pagsisihan at talikuran ng kanilang kasalanan. Yung nga, sabi ko, kung magtalikod ka lang at magsisi sa kasalanan tapos hindi mo gagawin, magpatuloy ka pa rin sa pagkakasala. Tulad ngayon, lalo na ngayon, mag-eleksyon. Doon sa amin, mayroon nang nagpapirma. Mayroon na nagpapirma na pagdating ng mayroon daw bibigyan ng 5,000. Aywan ko. Sabi ko, yun ang kaparaanan. Aywan ko siyang may bahay ko nagpirma, pero parang nakapirma rin ata ako. Sabi ko, sayang din daw yun Sabi ko, pero yun, oo nga, parang nakaano din ata ako kasi pinapirma Sabi ko, yun ang kaparaanan na ng Diablo. Ginamit yun para nakasigurado siya na talagang makukuha niya ang boto. Pero ang mga anak ng Diyos, hindi tayo doon. Kasi ang sabi nga natin, kung yun ay kalooban ng Diyos, kung sinong ilulukluk niya, yun ay kalooban ng Diyos. Kahit pa pamayaran niya ang lahat, kung hindi kalooban ng Diyos na siya ang maupo, hindi talaga mangyari yun. Ganun talaga kasama ngayon ang panahon. Kaya tayo, mag-ingat tayo, magbantay tayo. Huwag tayong papadala. Natapos ang pista dyan, natapos ang pista sa Pantalan.
ni isang sulyap hindi ako nakarating. Noon, mahilig ako. Lalo pa naglalaro akong basketball. Wala. Minsan, sinasabi ni pastor na tayong mga anak ng Diyos kailangan mag-ingat. Hindi tayo makita doon. Ngayon, wala na. Magtanungan na lang kami na, Bet, ano nangyari? Aywan ko sa kanila, ano nangyari? So, ganun tayo. Kumbaga sa ano, nandoon ang Espiritu ng Diyos sa atin, na huwag ka dyan. Umalis ka dyan. Oo. Kaya sabi nga nila, hindi mo ba nakita ang karaming tao yun? Sabi, balita lang yun. Kasi sinantisi nagkwento na ang daming tao, pati yung mga kapitbahay na puno talaga ang tao. Sa bagay, totoo nga. Dahil sa bahay, yung mga bakla at saka yung mga tumboy, doon magtakbuhan, doon mag-ihis may likod ng bahay namin. Kaya pagka umaga, ang baho ng panghi-panghi. Doon nga magtakbuhan. Hindi rin kami makatulog. Sa ingay na, pagkatapos, may mga tao pang doon magdaraan. Kaya ito nga, sa pagsisisi. At dito naman sa Mateo 3:2, sinabi rito, ganito ang kanyang sinabi, magsisi kayo at talikuran ang iyong mga kasalanan sapagkat malapit nang dumating ang kaharian ng Diyos. So dito, ito na nga, malapit nang dumating ang kaharian ng Diyos. Ito na ang palatandaan. So, ang minsan, nagkakwentuhan nga kami ng kabarkada ko kasi yung sa walk-in, dami kaming mga bangka. Noong isang araw, salamat sa Panginoon kasi apat na biyahe kami. 4 na biyahe, bawat bangka, ilang bangka kami, kulang 30. Ang iba kumikita ng 4,000, 5,000, may 3,000. Ako, kulang-kulang 2,000 kasi kasama si Aris, siya ang tour guide ko, siya ang nagpapaliwanag, magaling sa English siya ang nagpapaliwanag. So, nagpartihan kami, kay Alding 500, kay Aris 600, akin 600. Yun ang kita namin, salamat, sabi ko, mayroon lang akong pamasahe papunta dito sa church. So, kaya lang ang aking may bahay, hindi nakasamba ngayon kasi may sakit siya na Lynn. So, hindi niya maiwanan. Palangga kasi niya yun Hindi niya maiwanan. Kayaw niya magutuman. So, dapat tayo mag-ingat, magbantay, at higit sa lahat, magpakatatag tayo sa ating pananampalataya. Kasi nga, pinaalala na ng Diyos yung sa atin na talaga mangyari. Yung digmaan na yan, tagutom na yan, kung ano mga bagyo. Kita mo sa ibang lugar na pinakita sa TV yung mag-anak ng 3 bata at saka isang pinsan nata na natabunan ng landslide na nakahiga lang sa bahay, wala doon ang kanilang mga magulang naghahanap buhay. So napakalungkot. Kaya nga sabi ko, kung wala kang relasyon sa Panginoon, mangyari yung ganung bagay, kawawa ka. Tayo, handa naman tayo Naharapin ang kamatayan. Bakit? Kasi mga anak na nga tayo ng Diyos. Alam natin kung saan tayo pupunta. Yung walang relasyon sa Diyos, alam din nila kung saan sila pupunta. Kaya nga sabi ko, mapalad tayo. Ang sabi nga, lagi manalangin, magbabasa ng salita ng Diyos, sapagkat ang salita ng Diyos ay nandoon sa banal na kasulatan. Kung hindi tayo magsaliksik, hindi rin tayo matututo. At ngayon, ang sabi nga rito, darako naman tayo dito sa pagpakumbaba. Pagpakumbaba. Mahirap sa tao ang magpakumbaba. Lalo kung mataas yung kanyang pride. Di ba? Hirap talaga tanggapin yun. Yung pag-amin ng kasalanan, mahirap tanggapin. Yung magpakumbaba, mabuti yung pagsisi, madali lang. Kasi ang pagsisisi, nagsisi ako kay kumari, bakit pinautang ko? Laksakan pala ng kuripot yun. Laksakan pala ng ganit yun. Di ba? Ganun yun. Nagsisi ako kasi, ganun, nakabili ako ng ganitong, kamamahal pa naman. Pero yung pala, madaling masira. Ganun ang pagsisisi, maraming bagay ng pagsisisi. Pero higit sa lahat, yung magpakumbaba, napakahirap. Kasi nga, kung papairalin natin, pero sa mga anak ng Diyos naman, hindi mahirap yun Magpakumbaba ka, hindi mahirap yan. Kasi sabi na nga ang Panginoon, sabi nga dito sa Kronika, 7:14, ngunit kung ang bayang ito na nagtaglay ng aking karangalan ay magpakumbaba, Kronika 2:7-14, magpakumbaba, manalangin, hanapin ako at talikuran ang kanilang kasamaan. Papakinggan ko sila mula sa langit, patawarin ko sila sa kanilang mga kasalanan at muli kong payamanin ang kanilang lupain. So ito, sa panahon ng mga Israel noon, dito sa ng Kronika. Kasi ang mga tao nga sobra ng napakasama. Ang gusto ng Diyos, magpakumbaba sila.
Yun ang nais ng Diyos at ang sabi niya, patawarin sa kanilang mga kasalanan. Nandun pala yun. Pagkasalanan, pagsisisi, pagpakumbaba. Oo. At dito naman, di ba? Higit sa lahat, alam na natin to eh. Sa Pilipos 2:6, di ba? Ang sabi niya, kahit taglay niya ang kalikasan ng Diyos, hindi niya ipinagpilitang manatiling kapantay ng Diyos sa city. Sa halip, kusa niyang binitiwan ang pagiging kapantay ng Diyos at namuhay na isang alipin, ipinanganak siya bilang tao. Napakahirap yun. Diyos na siya pero hindi siya nakipagpantay sa Diyos. Kasi ang nais ng Diyos na maabot niya tayo ng mga taong makasalanan. Yun ang ano ng Diyos. Bagamat sa Diyos, hindi niya, pero nandun pa rin. Nagpakumbaba siya. Oh, Diyos na yun. Diyos na yun. Tayo pa kaya ng mga tao. Oh. Ay, minsan nga, sa bahay, minsan, nagpapaking ang ulo ko. Kasi si Alcer, madaldal yan. Medyo mabunganga yan eh. Minsan, pag yung nagsasalita yan, tinitiis ko na lang. Sabi ko, para wag ano. Pero pagkalipas noon, pupuntahan ko sa bahay. At pinapangaralan ko, ako magulang mo, magrespeto ka naman sa magulang mo. O, igalang mo ako. Ay pa, ganun lang. Tapos humingi naman siya ng tawad. So, sino ako? Para hindi naman siya patawarin. Tao lang tayo. Ang Diyos nga, nagpapatawad. Tayo pa kaya. O, di ba? O. Sa city, sa halip, kusa niya ang binitiwal ang pagiging kapantay ni Diyos. No? Nabasa ko na to. Sa 8, nagpakumbaba siya at naging masunurin hanggang kamatayan. Maging ito man ay kamatayan sa krus. Naging masunurin siya upang kamatayan sa krus upang matupad ang ano ng Diyos, panukala ng Diyos na siya ay mamatay para sa atin ang mga makasalanan. Di ba? Kaya ang Diyos walang kasalanan, pero bakit nandun sa krus namatay? Dahil nga sa pag-ibig niya sa atin, dapat tayo andun sa krus dahil tayo ay makasalanan. Pero ang sabi ng Panginoon, aminin mo lang na ikaw ay nagkasala, magsisi ka, talikuran mo yung kasalanan, at higit sa lahat, magpakumbaba ka sa akin. O, di ba? Napakaganda. Kailangan yun nga sabi ko, napakahirap magpakumbaba. Kasi lang sabi ko nga, lalo pa kung ikaw ay mataas ang posisyon mo. O di kaya, basta mataas yung basta lahat yan, mahirap magpakumbaba. Pero sabi ko, yun ang dapat na makita sa ating mga buhay, magpakumbaba. Kasi, pag nakita nila yun, na tayo ng mga anak ng Diyos, nandoon ang kababaan ng loob natin, pagpalain tayo ng loob. Hindi man natin ito maranasan ito, pero pagdating sa langit, sasabihin ng Panginoon, mapalad ka anak dahil nandoon ang kababaan mong loob. Nandoon kumbaga sa siya nga na Diyos, nagpakumbaba siya upang maabot na tayo. At dito sa Lucas 19, balikan natin sa Lucas 19, sinabi niya, hindi na po ako karapat-dapat na tawaging anak ninyo, ibilang na lamang niyo akong isa sa inyong alila. So nagpakumbaba rin siya. Sa kabila kung isipin mo, napakayaman niya, nilusta niya kayaman, bumalik siya sa kanyang magulang, ibig sabihin, dapat anak pa rin siya, pero sinabi niya, hindi na karapat-dapat, ibilang na lang niyo ako sa inyong katulong, sa inyong mga alila. Oh, ay ikaw ba naman katulad niya, mayaman ng papa mo. Ibig sabihin kahit nagkasala ka sa kanya, babalik ka pa rin doon. Kapag dating mo doon, di para ka ring hari kasi anak ka niya Pero ito hindi, tanggap niya. No, kung gawin mo isang katulong, gawin mo isang alila, tanggap niya. Ganon ang kababaan ng loob inano. Ito, ganon din sa atin, di ba? Kaya nga sabi ko, ganito naman tayo kahit na wala tayo, kahit na naghihirap tayo, pero sabi nga nila, maging matapat ka lahat, maging matatag ka para sa iyong pananampalataya. Yun ang makikita mo. Wala man tayo, mayroon man tayo, hindi tayo, manatili tayo sa kagandahang loob na ibinigay sa atin ng Diyos. Huwag tayong magmalabis, huwag tayong maging magmalaki, sapagkat ano man ang gagawin natin dito, pananagutan natin yan pagdating natin sa Panginoon, sa kaharian. Sapagkat yan, aalamin ng Diyos kung anong ginawa mo rito, siya mo rin isusulit doon pagdating na mawala ka na sa ibaba ng mundo nito. At dito naman po tayo sa paghingi ng tawad. Paghingi ng tawad mo. Sa awit 32:5, kaya't
Awit 32:5, kaya't ang kasalanan ko'y aking inamin, mga pagkakamali ko'y hindi na inilihim. Ako'y nagpasyang sa iyong ipagtapat, ang mga sala ko'y pinatawad mong lahat. So, ipagtapat mo lang at ipag-ano sa Panginoon na ikaw ay nagkasala, ikaw ay makasalanan. Tiyak na papatawarin ka ng Panginoon sapagkat siya ay Diyos ng patawad, Diyos ng pag-ibig, Diyos ng pagpakumbaba, Diyos ng lahat-lahat na biniga na siya talaga dahil siya ang lahat na may karapatang nilikha niya ito para sa atin at siya rin may karapatang magbigay para sa atin. Kaya sino tayo? Di ba? Ang Diyos nga nagpapatawad. O, di ba? At dito nan, sa Lucas 5:20, nang makita ni Jesus ang kanilang pananampalataya, sinabi niya sa paralitiko, kaibigan, pinatawad na ang iyong mga kasalanan. So, nandoon pa rin ang pagpatawad ng Diyos. Maging anuman palang ating mga kasalanan, basta ihingi lang natin ito sa Kanya, tiyak na papatawarin tayo. Isuko lang natin ito, tiyak na magtatagumpay tayo. Makamta natin ang kapatawaran ng Diyos para sa atin. Kaya nga, katulad sa isang, nang doon sa Panginoon Kristo, nung siya ipinako sa krus, iba ipinako siya ng mga sundalo, ipinako siya. At ang sabi niya dito sa Lucas 23:34, sinabi ni Jesus, Ama, patawarin mo sila sapagkat hindi nila nalalaman ang kanilang ginagawa. Nagpalabunto na ang mga kawal upang paghati-hatian ang kasuotan niya. So dito pa lang, hiningi na ng Diyos na patawarin sila sapagkat katulad natin, hindi natin alam ang ating ginagawa. Noong hindi pa natin nalaman ang katotohanan ng salita ng Diyos. Di ba? Pero hiningi ng Diyos sa Ama na patawarin sila sapagkat hindi nila alam ang kanilang ginagawa. Ngayon, alam na natin, ay bakit pa natin gagawin? Na ang kasamaan na hindi dapat gawin. Sapagkat yun ang utos ng Panginoon. Di ba? Huwag tayo magpatuloy sa ating mga pagkakamali, sa ating mga pagkakasala, sapagkat ayaw ng Diyos yun. Kaya nga, ang gusto ng Panginoon, maging tapat tayo, manatili tayo. Sapagkat kung dumating man siya, tiyak na tayo'y magkaroon ng kaligtasan mula sa Panginoon. Pero sabi nga, hindi naman natin maiwasan na hindi tayo magkasala eh. Dahil nandito pa tayo, buhay pa tayo. O nakikibaka pa tayo sa maraming makasanlibutan. Nandito pa tayo sa sanlibutan ito. Nagkakasala pa rin tayo. Pero hindi na yung kasalanan na sinasadya natin. Oo. Kasi ang kasalanan na sinasadya natin, ibig sabihin, hindi ka pa umalis doon. Hindi ka pa nagsisi. Hindi ka pa tumalikod. Yung sabi ko, yung pagtalikod, umalis ka. Huwag kang manatili doon na nakatayo ka lang. Dahil pag nanatili ka, nandoon pa rin. Gagawa ka pa rin ng kasalanan. At kaya nga, ang sabi nga dito, sa Lucas 15:24, sapagkat ang anak kong ito ay namatay na, ngunit siya ay nabuhay. Nawala, ngunit muling natagpuan, at sila nga ay nagdiwang. Ito na yon. Dito sa bandang huli ng ating teksto sa 15 sa Lucas 11 hanggang dito, na ibig sabihin, namatay na, pero muling nabuhay. Ibig sabihin, tayo noon, patay tayo sa harapan ng Diyos. Patay talaga tayo. Pero nung makilala natin ang Panginoon at ibinigay natin ang ating sarili na siyang ating Diyos na buhay, na siyang tagapagligtas, nagkaroon na tayo ng kapatawaran, nagkaroon na tayo ng relasyon sa Diyos. Bakit? Ibinigay na natin sa Kanya ang ating sarili at ang Diyos na siya ang gagawa sa ating buhay. Di ba? Kasi nga, patay tayo at muling nabuhay nung kilalanin natin ang ating Panginoong Kristo. Mapalad tayo at muling nabuhay tayo sa pamagitan ng ating pananampalataya sa ating Kristo. At dito sa 32, sa bandang huli, sa Lucas pa rin 15:32, nararapat lang na tayo'y magsaya at magdiwang sapagkat namatay na ang kapatid mo, ngunit nabuhay, nawala, ngunit muling natagpuan. Nawala tayo at natagpuan tayo ng ating Panginoong Kristo. Bakit? Kasi pinagtitiwala natin sa Diyos ang ating sarili, ibinigay natin sa Kanya ang ating sarili na siyang gagawa na sa ating buhay. Ang sabi ng Panginoon, manatili tayong tapat sa Kanya. Sapagkat siya'y tapat, hindi nagkukulang sa atin. Tayo ang laging nagkukulang.
Maraming dahilan. Oh. Kaya ang pagkukulang na yun na binigay natin sa Diyos, kasalanan din yun eh. Kasi alam natin na may gawain ganito, alam natin na ganun. Ay, may mga dahilan tayo, pero alam naman ng Diyos yan, kasi kung kailangan talaga, may mga dahilan na hindi ka makapunta. Naunawaan ng Diyos yan, sapagkat ang Diyos ay Diyos ng pag-ibig. Kaya kung bawat isa sa atin may pag-ibig, so wala nang hirap, wala nang pagdurusa, wala nang panglalait, wala na lahat, wala nang pangangamkam kung tayo ay may pag-ibig sa ating mga puso. Diba? Kaya nga, ang sabi ng Panginoon, magpakatatag kayo at higit sa lahat. Kung kayo may nagkasala, humingi kayo ng tawad sa akin at magpakumbaba kayo sa aking harapan. Pagsisihan nyo at talikdan ang inyong mga kasalanan. At salamat sa Diyos na patuloy na ating pagkatiwalaan ang kanyang salita. Patuloy na itong ating panghawakan. Patuloy na ibigay natin sa kanya kung ano mga problema. Diba? Ano ang mga suliranin, ibigay natin sa Diyos. Ipagkatiwala natin. Kung ano man may kulang tayo, ibigay natin sa Diyos. Sapagkat siya lang ang magpupuno nito, siya ang magkakaloob nito. Kaya ang sabi ko nga sa aking may bahay, so nakilala mo ako na ganito, mahirap ako, mangingisda ako, pero nabuhay pa rin tayo, sabi ko. Hindi tayo nabuhay sa karangyaan, kundi sa kahirapan, pero higit sa lahat, mayroon tayong Diyos na buhay na siya nating pinagkakatiwalaan at siya nating pinaglingkuran. Kailanman, huwag tayong manawa, huwag tayong alis, huwag tayong magtigil sa ating pananampalataya habang nandito pa tayo. Katulad nga, napag-usapan namin si Pastor. Si Pastor na ibig sabihin, nakita kasi kami ni kapatid na Ruel eh. Pumunta doon sa bahay. Nakipagkwentuhan nga sa akin tungkol sa ano. Sabi niya, naawa nga siya kay Pastor. Sabi ko, kaya nga doon kami talaga kay Pastor kasi simula pa doon na kami. Pero sabi ko, wala naman problema doon. Basta sabi ko, nagpatuloy lang kami doon kasi si Pastor patuloy sa gawain. Ang sabi nga niya, sana nga si Pastor Vic hindi na kasi doon sa una pa lang, doon na kami, nakakilala na kami. Simula pa, doon na kami nagmula. Nakakilala kami sa kanya. Pero sabi niya kung paano ako nung katarantado, kami ni kapatid na Miguel, sabi niya, doon, nung maglaro ng gawain si Pastor Vic, sabi niya, ay doon kami namulat. Pero sabi nga niya, dapat sana nagpapahinga na siya. Pero sabi niya, Brad, salamat sa buhay mo. Bakit? Kasi alam ko na ikaw ang kaalalay ni Pastor doon. Kasi kung wala ka rin doon, sabi niya, ilan lang pala kayong kalalakihan doon. Sabi niya, kawawa naman. Sabi ko, totoo Brad. Pero sabi ko, mayaman naman kami sa pananampalataya. Sabi ko sa kanya. Kahit sana sabi ko sa kanya. At sabi nga niya, magpatuloy lang tayo. Sabi niya, magpatuloy lang tayo na maglingkod sa Panginoon at magpatuloy lang tayo na magpagamit sa Panginoon. Binalita nga niya sa akin na sila raw mga kalalakihan ginagamit na raw na magtayo sa pulpito. Sabi ko, salamat at nagpagamit kayo sa Panginoon. Sabi ko, na higit sa lahat, sabi ko, ang katotohanan ng salita ng Diyos, yun ang ating ibabahagi. At yun lang, sabi ko sa kanya, kasi may hinatid siyang turista kaya papunta sa bahay. Sabi ko, ang maiwan ko lang, ang sabi nga dito, magpakatatag kayo sa pamagitan ng inyong pananampalataya at ipagkatiwala niyo sa Diyos ang ating sarili, ang ating buhay, anuman ang dumating sa atin habang nandito pa sa mundong ito, huwag tayong hihiwalay sa Panginoon sapagkat ang Diyos ang siyang magliligtas sa atin. Ayun lang at maraming salamat at tayo manalangin. Dakilang Diyos, amang banal, muli pinupuri ka po namin, pinapasalamatan o Diyos. Salamat o Diyos sa payakong mga salita na ibinigay mo sa akin upang maibahagi ko sa aking mga kapatid. Nawa o Diyos, maipumuhay namin ito. Na ang kasalanan o Diyos ay aming talikuran. Nawa o Diyos, ang pagsisisi at magpakumbaba o Diyos ay kailangan sapagkat ang kapatawaran mo o Diyos ay hindi o Diyos nagkukupas. Kami lamang o Diyos ang laging nagkakamali, kami lamang o Diyos ay laging nagkakasala. Kaya ang sabi mo nga, patawarin kami lagi sa aming mga kasalanan. Salamat sa mga salita mo, O Diyos, na akin na ibahagi sa oras na ito at nawa, O Diyos, naging karapat-dapat ako sa iyo sa araw na ito. Maraming salamat. Muli, ibinabalik ko ang pinakamataas na papuri sa banal na Diyos sa makapangyarihan pangalan ng Kristo. Amen.